Ang sinasabi merong taga Canada ang sinasabi. Sabi doon sa kanyang vlog, yung mga umatake kay Atty. Claire. Yung mga Pilipino. Eto, yung mga umatake daw kay Atty. Claire, sabi wala daw mga papel. Oh. Tapos ang binabanggit niya pa doon, yung mga Pilipino-Canadian daw, marunong rumespeto at hindi daw ganito. No? Ibang klase itong mga ito, mga kababayan. Malupit po, mga bossing. Pero kung pagtutuunan lang ng pansin ni Atty. Claire ito at idebdebate mismo on the spot dyan, walang mga masasabi itong mga kupal na ito eh. Mananahimik ito eh. Kasi ang lagi lang naman sinasabi niyan, si Claire Castro nagsisinungaling, si Claire Castro ganito. Lagi ipinagtatanggol ang Pangulo. Oh. Pero kapag dinebate itong mga ito, yung mga nandyan, bobo naman ho yung mga yan eh. Sorry ho, no? Nahawa ako kay Atty. Larry Gadon nung ibinlag natin kanina umaga. Oh, game! Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire. Game on nyo! Ano ibig sabihin ng kalooy? Mga kaibigan natin, mga mahal natin, na mga taga-subaybay, subscriber na Bisaya po. Ano po ibig sabihin ng kalooy? Hindi ko lang po alam, mga kababayan. Kalooy, mga Pilipino. Shame on you! Claire Castro. Oh. Anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire. Kung kayo flood control. Tuloy-tuloy naman yung flood control. Si Cheese at si Joel Villanueva na lumipat ng kampo, ano sabi? Hanggang ngayon naman iniimbestigahan at tuloy-tuloy pa rin, di ba? Kawawa. Bakit naman kawawa? Oh. Kalooy, sino kalooy? Sino ang kawawa? Si Atty. Claire Castro, tayong mga Pilipino? Bakit naman? Magkaroon ka ng presidente na gaya ni Bongbong Marcos, maawa ka. Diyos ko po. Kung ang presidente natin ay yung nakakulong sa dahig ngayon, malamang hanggang ngayon kawawa pa din tayo. Di ba? Baka hanggang ngayon kung hindi nakakulong at hindi natapos yung termino nung nakakulong doon sa dahig, mga kababayan, baka hanggang ngayon po naka-face mask pa ang Pilipinas. Biruin mo sinasabi ng mga DDS, ang sabi ng mga DDS, si Pangulong Rodrigo Duterte ang natatangi na magaling na humawak nung panahon ng pandemic. Gago ba kayo? No? Umalis ako ng Pilipinas, kasi umuwi kami dyan nagbakasyon kami ng 1 taon nung panahon ng pandemic. Ano po, mga kababayan? Umuwi kami ng Pilipinas. Uwi kami ng Pilipinas noon, pandemya, naka-face mask, etc. Ako nga, nagbi-big bike doon Nung panahon ni Digong, nagbi-big bike ako. Wala, madaming palakasan doon. Hindi naman ako kilala. Naka-big bike ako. Pero pinapalagpas lang ako. Yung mga motor na maliliit, sila lang yung sila lang yung hinaharang. Kung hindi natapos ang termino ni Duterte, malamang naka-face mask pa ho tayo, mga bossing Di ba? Ano totoo? Umalis kami ng Pilipinas, naka-face mask pa, double swab test pa. Sabi ng gobyerno, kailangan magsa-swab test bago lumabas ng Pilipinas. Kailangan magsa-swab test 24 oras bago pumunta ng airport. Hindi pa swab test ka, sa labas muna, bayad. Pagdating mo ng airport ng Pilipinas, swab test ka na naman bago sumakay ng eroplano. At doble. Ang daming bayarin. Biruin mo, sa ibang bansa, wala naman yung barrier sa motor. Naalala nyo yun? Di ba? Yung mga sa motorsiklo mga kababayan. Ito wala. Sige, angkas kayo. Okay. Mag-asawa. Okay. Sa Pilipinas, may barrier mag-asawa sa motor. Ang putik na yun. Di, sakay kami ng eroplano. Mas.
utak namin, ano pa, pandemic pa din. Pagdating namin ng Hong Kong, kami lang yung naka-face mask eh. Pagdating namin ng New York, kami lang yung naka-face mask eh. Pagdating namin dito sa Cayman Islands, ang sasabihin sa amin, kalahating buwan na, kalahating taon nang walang face mask dito. Oh, dumating kami ng Cayman Island, lumagpas 1 taon, wala nang face mask sa buong mundo. Hindi naman buong mundo, pero wala nang face mask doon sa mga ibang bansa. Pero sa Pilipinas, 1 taon pa lumakad. Di ho ba? Kung hindi po nanalo si Presidente Bongbong Marcos, di ho ba mga kababayan? Anak ng putik na yan. Tapos sasabihin ng mga DDS, napakagaling ni Duterte na humawak nung pandemya ho. Diba? Ano sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, nalagpasan ko, langya, biyahe ako States, lahat ng airline terminal, walang face mask. Pagdating sa PAL, kailangan magmask ka. O, di ba? Pilipinas ho yata ang pinakamatagal na nagkaroon ng pandemya. Yun ang katotohanan. At doon kawawa ang Pilipino. Sabi ni Nanay Pambansang Survivor, Pambansang Nanay Survivor, pag angkas sa motor, may barrier. Pero sa gabi, magkatabi. Lap-lap. Oy. sorry. O, di ba? Kaya ang dami hong nonsense na ipinatupad ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte panahon noong pandemya ho, mga kababayan. Kaya kayong mga nandyan na mga DDS na sumugod kay Atty. Claire Castro, kayo ang kalooy. Hindi nyo alam kung ano ang totoo talaga. Ginagago na kayo. Oh. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, Nauubusan anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Flood control. Hindi ko alam kung alam ninyo na si Presidente Marcos ang nagpaumpisa ng investigasyon sa mga flood control. Di ba? Para magsasalita ng mga ganyan. Sabi, para mabenta nila yung mga PPE na libreng donasyon ng ibang bansa pagdating sa Pilipinas, ibinenta. Habaan natin yung pandemic para maubos yung face mask, maubos yung barrier, maubos yung mga PPE. Di ba? Please, please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Kung ano-ano pala mga sinasabi nitong mga kupal na ito doon, ano? Sabi ni Silent Sage o Sage, ala ka, Shem. Shem on you. May sinasabi sa pulis, you have big money from flood control daw, sabi nung isa. Totoo ba? Sabi ni Bad Boy ng Ilocos, Boss Mark, pa-shoutout kay Ethel. Nagwo-work dyan sa Georgetown, Cayman Island. Shoutout. May kababayan pala tayo na nandito din, ano? Si Ethel, shoutout ng Cayman Islands. Kapal ng mukha. You can film all you want, no problem, but they put freedom on you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. Ano kaya pag nakita ito ng Prime Minister ng na Canada? Ano po, mga kababayan? Biruin mo, yung pagtanggap ng Prime Minister po sa ating presidente, mga bossing, ay ganire. Ganito. Tapos yung mga kababayan natin na mga nandun, ang sinasabi, wala daw papel. Paano pag pinahanap kayo niyang mga yan? Pinahagilap kayo, ginulo! At pinagbantaan at whatever kung ano-ano ang pinagagawa doon sa kay Yusek Castro. Itong video ninyo. Iyakan. Ano sasabihin ninyo? Naglabas lang naman po kami ng saloobin namin.
Feel free to say whatever you want. Lies all the time. Oh, nagpapaliwanag doon sa puliso, mga kababayan, no? Oh, come on. Harassing. Look what you did in the... Ano natawag dyan? Di ba sinundan ninyo? Oh. Sinundan ninyo. Kung hindi pa nakakita ng pulis, baka ginombang nyo si Atty. Claire Castro dyan eh. Isumbong nyo sila sa Canadian Immigration para i-deport. Kung may work yan, kapag ka nalaman ng employer niya, sigurado terminate ang mga yan. Eh siguro, iisa-isahin yung mga employer ng mga pinagkakatulungan nitong mga ito. Di ho ba? Oh. Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Gabi-gabi. Okay. Sino itong mga ito? No? Ibang klase, manang-mana sa tatay nilang nakakulong. Manang-mana doon sa nasa oblo. Di ba? Mga palamura, mga bossing chipamo, sir. Oh, pag isinumbong ito doon sa mga employer nila na nanggugulo, na ganito ang asal nitong mga ito, si Sante, baka pauwiin pa ho, mga bossing. Yung ginawa ni Atty. Claire Castro, okay lang yun, lakad lang. Kaysa, para sa akin, kailangan din masanay na talaga. Actually, sanay naman si Atty. Claire Castro sa ganyan po eh, no? Pero yung mga on the spot, yung mga nasa harap, ako, tama yung nakikita kong ginawa nila Atty. Claire Castro, lumapit sa pulis. Kasi ho, yung mga yan, mga ano yan eh, mga kupal ho yan eh. No, kung hindi sila nakakita ng pulisya doon sa area, malamang sinakta nila si Atty. Claire. Pangit daw si Atty. Claire Castro. Diyos ko po. Tapos sandali sinasabi ninyo, pangit si Atty. Claire Castro. Anak ng putik naman kayo.